sakto ang dating niya 6:42. And then kung hindi ako nagkakamali, every 5 to 10 minutes ang interval nila kapag morning. Pero pag yung medyo tumatanghali na, medyo umahaba na rin yung interval ng buses. Kasi wala naman na masyadong tao na sumasakay doon. Sana kami, kaso nakakatamad lumabas. Kala namin magiging maganda yung panahon ngayong week na to. Kasi kahapon, Sunday, Saturday, maaraw. Pero, yun nga, nagbago na naman ang change yung weather. Naging malamig na naman ngayon. Kanina umaga nga medyo nag-i-snow kaya nag-stay na lang kami dito sa bahay. Last vlog namin kung napanood ninyo, isi-share namin sa inyo kung papaano yung pagbabudget namin ni Val sa pera namin. Ayun. So disclaimer lang, hindi po kami financial advisor. Ginagawa lang namin to kasi ito yung naging effective para sa amin. Tulad nga ng sabi ko doon sa last video, hindi sa lahat ng tao pwedeng maging effective yung papaano yung pagbabudget namin. Dahil bawat tao may iba't ibang situation sa buhay. Merong different strategies yun na pwede nilang i-apply na naaangkop doon sa kanilang situation sa buhay. So, itong isi-share namin sa inyo, ito yung ginagamit namin kung paano namin binabudget yung income namin dito sa Canada. Nag-start kami nito after namin magbayad ng tuition fee ni Valerie kasi nag-aaral siya before sa SAIT. Before yung situation namin, medyo sabog yung sa financial namin kasi parang although nakakapag-ipon and then nakakapag-invest pero not totally na yung parang nakakapag-ipon lang kapag for example may extra talaga o kaya kunwari may na-receive na GST or refund yun lang. Oo. Merong binabayarang tuition fee, syempre nagbabayad ng rent. Hindi siya ganun ka-stable pa dun sa pagdi-distribute namin sa mga finances namin. Ayun. So, ngayon, tapos na yung pag-aaral ni Val at instead na yung binabayad namin na tuition fee niya is napupunta doon sa school niya. Now, parang naisasama na namin siya doon sa pagmamanage ng finances namin. Nag-start pala kami according kay Val last year, May 2025. Ang ginagawa namin is every time na sumasahod kami, kasi sumasahod ako bi-weekly. And then si Valerie naman sumasahod siya once a month. Ginagawa namin dun sa sahod namin kapag dumadating siya, dinidivide namin siya into 4 categories kapag sumasahod kami. Before kami gumastos ng anything. Kasi sa pamamagitan na yon makikita namin kung ano yung pwede naming gastusin lang for the whole month based doon sa budget namin. Okay, so what are those 4 categories na sinasabi ko? So, may 4 categories kami, which is yung emergency fund namin, and then meron kaming investment, meron kami para sa essential namin, and then meron kami para sa leisure. Ayan. So, doon sa emergency fund namin, nag-allocate kami ng 20%. Inipon namin yung
emergency fund na yon is 3 months. Yung kabuuan na sahod natin for the month times 3, parang yun yung total na iniipon namin ng emergency fund. Oo. Kung para for example, if ever man na magkasakit, matanggal sa work, matanggal hopefully sa work, yung ganun, oo, tama. At least for 3 months, meron kaming buffer. So, doon na namin in-stop yon. Parang nag-decide kami na i-stop na namin yung pag-iipon namin. Goods na kami doon sa 3 months. Although, pwede nyo, yung iba nire-recommend nila until pwede siyang for 6 months. Pero, nag-decide kami na i-stop na doon kasi gusto namin siya i-allocate doon sa iba pa naming plans. Oo. So, saan natin in-allocate yun? Yun nga, nung naka-ipon na tayo ng emergency fund na equal for 3 months ng sahod, inallocate na natin yung 20% sa ipon ng housing and for car. If ever na kailangan bumili ng bahay or sasakyan, at least may nakaipon na pang down. Kung hindi ako nagkakamali, mas mataas yung allocation ng housing. Sa amin to mas mataas yung allocation ng housing kaysa doon sa car. Okay? So, doon sa housing naman namin, i-stop na namin yung pag-iipon namin doon sa emergency namin. Nag-open kami ng First Home Savings account. And then, doon na namin nilalagay yung dati naming inuhulog sa emergency fund namin. And then, yung para sa car naman, ayun, naka-standby lang siya doon sa account ko. Tama? Yep. Yeah. Okay. For the essential naman, nag-allocate kami dito ng 55%. So, yung kabuuan ng sinasahod namin for the month, before kami gumastos, ina-allocate na namin yung 50%. 55% dito sa essential namin. Doon sa essential namin, okay, nandito na yung kumbaga, sa Excel, pag drinap box mo siya, meron pa siyang mga subcategories, which is, andito yung sa rent na namin, groceries, telephone, transportation, food, personal care, health, gifts, remittance. Andito pa yung para sa pusa namin, kayang kasi meron kaming naka-budget yan para doon sa pusa namin sa Pilipinas. And then, yung mga, yan. May gadgets pa, no? Gadgets, clothing, yun. And et cetera. Ayun. So, yun yung sa aming essentials. Ano ba yung mga pumapasok sa essentials? Yeah. So, yung lifestyle namin is nakabase siya doon sa essential. Actually, nakabase siya doon sa essentials namin. And then, doon sa leisure. Ayan. So, doon naman sa leisure namin, yan. So, naka-allocate kami dyan ng 10% ng kabuuan ng kita namin sa isang buwan. So, yung leisure na yan, ang tawag namin dyan is yung guilt-free money namin. So, dyan namin kinukuha yung kung gusto namin bumili ng something na parang, alam mo yun, pang buff ng sarili, or gusto namin bumili ng gadgets or cellphone. Kapag medyo sumobra na yung essential. Oo. Yeah. Kapag sumobra na yung kain sa labas, doon na humuhugot sa leisure. Pag ganun. Yun. At least parang okay lang kasi parang allocated talaga siya for that purpose. Yun din sa leisure namin. Ngayon, for now, iniipon namin siya kasi hopefully, yun yung gagamitin namin kapag uuwi kami ng Pilipinas. So, whatever expenses na may kakaltas namin dun sa leisure namin, parang hindi namin iisipin na kailangan pa namin parang umutang or parang gumastos ng anong tawag dito, ng sobra-sobra kasi ito lang yung naka-allocate para dun sa leisure namin. If ever man na maubos namin siya, which is parang medyo malaki naman kung tutuusin,
pero at least hindi pa rin namin siya iisipin na, uy, kailangan nating bawiin to, kailangan nating ganito, ganyan. Kasi na max out na natin yung credit card natin, something like that ba. And then lastly, syempre yung investment. Mostly ako yung nag-handle ng money dito sa investment. So, ang lalagay o nilalaan namin dito sa investment namin is 15%. Nag-open kami ng account namin sa Wealth Simple. Meron kami account sa Wealth Simple. Tag-isa kami ni Val, which is, ano na yung hinuhulugan natin doon? TFSA. May TFSA ako, meron ding TFSA si Val. Pero yung TFSA namin, parang manual yon. Kami yung nag-decide doon kung anong ETF or stock yung bibilihin namin para doon sa investment namin. So, parang may categories din yun. If ever man na parang medyo pangit yung outcome ng isang stock namin, at least kahit sa iba, medyo bawi pa rin. Din kaming investment, syempre, doon sa cryptocurrency. So, kung hindi ako nagkakamali, meron kaming 5 na coins na hinahawakan. Ako pala. Oo, may 5 na coins akong hinahawakan. So, doon sa 15% na yon, may breakdown din yon. Kung magkakaano yung hinuhulog namin, may percentage din yon. Kung magkakaano yung hinuhulog namin per investment namin. So, ganun siya. So, hindi na namin siya i-specify kung ano yun, kung anong, ano ba yung mga investment namin or whatsoever. I think those are, naniniwala ko na personal na yon. So, at least, parang na-share namin kung papaano namin hinahandle yung finances namin. Ayun. So, sa Pilipinas, bibigay din naman kami, nagpapadala rin kami. Lalo na pag nakita namin, meron din kaming mga excess sa leisure namin and then sa essentials namin. So, doon namin hinuhugot kung ano man yung dapat namin na ipadala sa Pilipinas. Doon din namin na parang nami-measure, nasusukat if ever na nag-overspend kami sa mga gastusin namin dito. For example, parang, uy, bakit mababa na yung sa essentials natin? Or kaya, baka naman sumosobra na tayo sa paggastos natin based doon sa kinikita natin. Sa paraan na yon, nakakatulong siya na parang hindi kami mag-overspend sa mga binibili namin dito sa Canada. Ayun. So, and then, nasa sa inyo din, if ever man, tulad nung ginawa namin, tapos na kaming naghulog doon sa emergency fund namin, nasa sa inyo kung papaano ninyo lalaruin yung percentage. For example, baka masyado naman kayong nag-over-allocate kayo sa investment ninyo or sa leisure ninyo, sumosobra naman kayo ng gastos ninyo sa essentials ninyo. Parang might as well na baka pwede nating bawasan yung sa investment natin at i-allocate natin dito sa essentials natin. For example, kasi may mga fix naman kayo na ginagastos every month. For example, yung rent nyo, yung insurance, yung car, and etc. Sa amin, inuna namin talaga na matapos yung emergency fund kasi very important yon. Lalo na dito, parang syempre hindi mo naman alam kung kailan mo talaga kakailanganin yung pera na yon, di ba? And then for example, nagastos nyo man yung kami, if ever na dumating kami sa point na nagastos namin yung emergency fund namin, ang plan namin is may mga babawasan kami
doon sa allocations. namin, and then doon namin ulit Ipon. ilalagay sa emergency fund namin para mapunuan ulit. Sana nakatulong yung pag-share namin. If ever man meron kayong questions about dun sa topic, pwede naman kayong mag-comment doon sa aming YouTube channel. Ayan.